Ito ang Mars. Di ba't kung iisipin parang napaka-imposibleng magkaroon ng buhay sa planetang to? Kaya naman naisipan ni Elon Musk, bakit hindi natin itry na tirhan ito? Nito lamang, may bago akong balitang nakalap. Ito ay nagsasabing, makakamit natin ang pagpunta sa Mars sa paparating na 3 taon. Maaari nating sabihin na imposible na mabuhay sa ibang mga planeta, pero para kay Elon Musk, isang multi-billionaire philanthropist, walang imposible sa larangan ng agham. Ayon kay Elon Musk at iba pang mga scientists, mayroong posibilidad na mabuhay sa ibang planeta. Nabanggit rin, ang plano o misyon niya ay magsisimula sa taong 2022 at pagdating ng 2025, ang mga tao ay maaari ng manirahan sa Mars. Nakakagulat mang isipin, pero marami pa rin tayong hindi nalalaman sa plano ni Elon Musk. Bakit nga ba mukhang napakabilis ng mga pangyayari? Meron nga ba silang makapangyarihang teknolohiya na tinatago sa atin? Alam nyo ba kung gaano kalayo ang Mars? Isipin mo na para kang pabalik-balik papuntang Moon ng 142 times. Ganun siya kalayo. Mars ang ika-4 na planeta mula sa Araw at isa sa 2 pinakamalapit na kapitbahay ng Earth. Isa din ito sa 4 na maliit at mabatong planeta, na kadalasang tinatawag na terrestrial planets. Ayon sa mga larawang nakalap mula sa mga robot na pinadala sa Mars, ang ibabaw ng planetang ito ay puno ng canyons, mga bulkan at mga lubak. Habang ang Mars ay kilalang walang buhay na planeta, naniniwala pa rin ang NASA na ito lang ang bukod-tanging planeta na maaaring tirhan sa ating solar system. Kagaya ng planetang Earth, ang Mars ay may atmosphere. Alam naman natin na napakahalaga ng atmosphere. Isa sa mga nagagawa nito ay ang pagprotekta sa mga batong lumalagpak sa mga planeta. Ang atmosphere ng Mars ay gawa halos sa carbon dioxide at mas manipis ito kumpara sa Earth. Ibig sabihin mas malamig talaga sa Mars. Sa loob ng maraming taon, sinasabi na ang Mars ay geologically inactive o patay na at hindi na humihinga. Subalit may mga bagong ulat na nagsasabing humihinga pa ang Mars. Isa sa mga spacecraft na pinadala sa Mars ay nagngangalang InSight Lander at base sa mga nakalap na data nito, nakumpirma ng mga siyentipiko na ang Marsquake, katulad sa earthquake, ay pangkaraniwan sa Mars. Ibig sabihin nito, ang gitna o core ng Mars ay kailanmang hindi namatay, at kagaya ng Earth, ito ay buhay at humihinga pa. Ang Mars ay mayroong atmosphere at geologically active core, 2 pinakakinakailangan upang masuportahan ang buhay. Subalit hindi lang dito nagtatapos. Ang Mars ay mayroong pangunahing sangkap na kinakailangan para mabuhay, ang tubig. Ang mga rovers o robot ng NASA na sina Spirit at Opportunity ay nakarating na sa Mars noong 2004 pa lamang. Sila ang nakahanap ng pruweba na may tubig talaga sa Mars. Pero, dahil sa malamig nitong temperatura, marami sa mga ito ay nagyayelo. Ang yelo dito ay maaring tunawin at safe na inumin. Mayaman din ang Mars sa mga mineral gaya ng titanium, aluminum, nickel, sulfur, chlorine, calcium, at lalo na ang iron. Pero paano nga ba natin mapapakinabangan ang mga ito? Sa kabila ng mga taong bumabatikos sa pagpunta ng Mars, may isang bilyonaryong nakikita ang halaga nito. Noong 2016, isiniwalat ni Elon Musk ang napaka-ambisyosong plano. Ito ay hindi lamang para bisitahin ang Mars, bagkus pati na rin sakupin ito. Nais niyang pag-aralan ang naturang planeta at magbuo ng unang sibilisasyon sa Mars. Dito na rin papasok ang pagtira ng mga tao sa kapitbahay na planeta. Ang planong ito ay nangangailangan ng matinding dedikasyon at advanced na teknolohiya. Ito ay inaasahang magawa ng kanyang kumpanyang SpaceX. Ang SpaceX ay kasalukuyang nakapagpalipad ng 87 na rocket. Kaya mahirap sabihin na imposibleng magtagumpay si Elon Musk sa kanyang misyon. Habang nailunsad na ang plano, patuloy ang balita ukol sa posibilidad na gawing tirahan ito. Subalit, marami talagang nag-aalala kung magtatagumpay ba ang proyektong ito. Kaya ba ng SpaceX magpadala ng milyong-milyong tao sa Mars?
At kaya bang dalhin ang mga mabibigat na kagamitan? Para dyan, si Musk at ang SpaceX ay gumawa ng special na spaceship. Ang spaceship na ito ay tinatawag na Starship. Ayon sa SpaceX, ang Starship ang magiging pinakamakapangyarihang sasakyan sa buong mundo. Hindi lamang kaya nitong magdala ng mga mabibigat na kagamitan, kundi kaya rin nitong magdala ng 100 tao. Pero paano nga ba nila isasagawa ang paglanding sa Mars? Ang lugar kung saan unang lalapag ang Starship ay magiging mahalagang bahagi dahil ang Mars ay malamig at maalikabok. Dahil din dyan mataas ang tsansang mamatay ang mga sakay nito sa pagkalapag pa lamang. Malamang sa malamang ang pinakamainam na paglandingan ay ang parte na may tubig. Iminungkahi ng NASA na ang mga lubak-lubak na ito ay hindi dahil sa mga meteor, kundi dahil sa mga natuyong ilog at lawa. Yes, ang Mars ay nagkaroon din ng ilog at lawa. Pero ready na nga ba talaga ang mga tao sa pagtira sa Mars? May mga iilang kailangan ng tao na matatagpuan din sa Mars. May humigit kumulang na rin tayong sapat na teknolohiya para sa Mars. Pero kailangan pa rin itong gamitin ng hindi pa dalos-dalos. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga tao ay hindi pa yatang handang mamuhay dito. Isa na ring dahilan ay ang matinding environment ng Mars. Pero, iminungkahi ng mga mananaliksik at siyentipiko na may dalawang paraan para masolusyonan ito. Sila ay tinatawag na terraforming at simulations. Ang terraforming ay isang proseso upang baliktarin ang kapaligiran ng Mars o gagawin itong kagaya ng Earth. Ang unang hakbang ng pag-terraform ay painitin ang Mars. Iminungkahi ni Elon Musk na ang paraan para dito ay magpadala ng nuclear bombs at pasabugin ang mga malalaking tipak ng yelo nito. Nakakabahala mang isipin pero ito ang isang paraan para mabalanse ang temperatura ng Mars. Dahil ang Mars ay walang sapat na oxygen, dito papasok ang ikalawang proseso. Sinabi ng mga mananaliksik, may particular na microorganisms na kailangang dalhin sa Mars. At ito ang mag-photosynthesize para magkaroon ito ng sariwang hangin. Ang huling yugto ng pag-terraform ay ayusin ang mahinang magnetic field ng Mars. Ito ay napaka-importante dahil isa ito sa mga magpoproteka ng buhay ng Mars. Naghahanap pa rin ng paraan ang mga mananaliksik at mga siyentipiko para dito. Ang mga siyentipiko ay nagsasagawa na ng mga simulasyon o paggaya sa environment ng Mars. Pinunduhan ni Elon ang isang simulation project sa Utah. Ito ay ginagawang praktisan para ma-prepare ang mga tao sa matinding panahon ng Mars. Dapat na rin magsanay ang mga tao sa environment ng pulang planetang ito, sa gayon ma-minimize ang risk na kalakip nito. Sa katunayan, naghahanap pa rin ang NASA ng mga magvo-volunteer para sa simulation. Ginagawa nila ang kanilang makakaya para ihanda ang mga volunteers sa pagbiyahe patungong Mars sa darating na 2025. Marami ang naghihinala sa taong ito. Sinasabi nila na ito ay lubos na napakaagap at hindi pa posible sa kasalukuyang teknolohiya. Marami rin nagsasabi na posible lamang itong mangyari sa mga taong 2050. Para manirahan sa Mars, marami pa rin talagang kailangang baguhin dito. Pero sa bilis ng teknolohiya ngayon, mahirap sabihin na imposibleng mangyari ito. Marami pa tayong malalaman sa mga darating na taon. Ang buhay sa Earth ay nananatili pa ding isang malaking katanungan. Ang mga misteryong bumabalot sa universe ay unti-unting lumilinaw. At para masagot ang katanungan sa intro, wala silang tinatagong makabagong teknolohiya. Ang lahat ng ito ay maaring gamitin ng sinuman. Kailangan nga lang ng malaking pera. Si Elon Musk ay talagang gustong-gustong madaliin ang misyon. Ika nga niya, "We need to go to Mars before I die." Ikaw, handa ka ba na tumira sa planetang Mars? Gugustuhin mo bang manirahan sa ibang planeta? Kung gusto mo pang mas lumawak ang iyong kaalaman, maaari kang manood ng iba ko pang episode. At mag-subscribe ka na rin at abangan ang mga susunod na episode ng iDetalye. Bye!